the great deer, Megaseus giganteus. In the beginning. Yan. Kumbaga, itong kakaibang mga skeleton na to, totoong buto, ay napakalaki. Kumbaga, nung unang panahon, ay meron talagang mga higanteng, mga iba't ibang klaseng hayop na nabubuhay dito sa mundo. Yan, ganyang klaseng hayop. Ayan, napakalaki. Tapos ito naman yung mga iba't ibang mga klase ng mga stone. Ayan. Na napakahalaga. Tapos ito naman yung mga ginawa nila noong unang panahon. Ayan. Ayan. 500,000 to 10,000 years ago. Ayan. Itong mga bato na to ay ganun na katagal nung unang panahon pa. Ayan. Napakatagal na panahon. Ayan. Tapos meron naman dito na nakapag-display na may isang kabayo at may lalaki kasama yung babae na tinusok niya ng tawag dito. Yan, tinusok niya yung babae. Yan. Yan yung lalaki. Yan. Tapos ito naman yung mga dati pang mga uri ng mga bike nung unang panahon. Tapos ito naman ang sign ng Easel of Man. Yan. Tapos may nakalagay rito na Dix extension. Yan. 1989. Yan. Tapos dito naman ay ito naman ang yan, bronze sculpture. Pati ito. Yan, tapos pinicturean niya naman yung mga picture dito. Yan, mga painting. Yan, tapos ito naman yung unang gamit nila na patalim. Tapos ito namang kahoy na to ay dating bangka nung unang panahon pa. Ayan, din drawing nila. Ayan, napakatagal ng bangka yan nung unang panahon pa na ginawa nila. Ayan ang nakasulat. Ayan. Inukit nila na maging itsurang parang bangka. Dahil ginamit nila yan sa dagat nung unang panahon. Tapos ito naman yung mga iba't ibang mga klaseng bato na nakaukit pa. Ayan, hindi maintindihan kung ano yung nakaukit yan sa bato na yan. Ayan, may mga nakaukit na bato. Pero, yan. Bali, inukit pa yan ng mga unang tao. Yan. Mga Stone Age pa yan ng unang panahon. Tapos, dito naman ay, yan. Ito ay totoong kabayo. Yan, pin-reserve nila. Tapos, ito pa yung noong mga unang mga armas nila noon. Yan. 1,200 years ago na ang nakakalipas siguro. Yan. Yan ang mighty king nila. Warriors and many a mighty king. Yan yung mga warriors nung unang panahon. Ito yung una nilang bangka. Ayan. Tapos, ito yung espada noong unang panahon pa. Ayan.
Napakatagal na panahon na. Yang mga ganyang klaseng armas. Tapos ito yung mga inukit na bato na napakatagal na panahon na rin. Ayan. Tapos dito naman ay ito yung mga dating mga tornilyo na ginawa dito. Ayan. Ayan yung mga armas nila dati na napakatagal na. Napakatagal na panahon na. Ayan. The process. A time of change. Tapos meron silang inukit na tsurang tao dyan sa bato na yan. Bought and sold 1765. Tapos meron naman dito espada rin. Espada. Tapos dito naman ay ito yung dating barko. Ayan, Seaways, Isle of Man. Isle of Man, Seaways. Ayan, yan yung dating barko. Noong ano pa to, napakatagal na panahon. Ayan ang taon na nakasulat dati. 1965, 1930. Ayan. Ayan dati ang terminal nitong Isle of Man, Liverpool. Ayan, ito yung mga bagay nila. At yan yung bell. Yan. Yan. Itong lugar na to ay napakagandang lugar nitong museum na to. Kaya isa to sa mga kayamanan ng Isle of Man itong lugar na to, itong museum na to, dahil napakahalaga na makita ng mga karaniwang tao at yung mga late na nabubuhay sa mundo ay makita yung mga dating mga nangyayari nung unang kapanahunan pa na ginawa ng Diyos. Ayan. Ito naman yung aklat nung unang panahon pa na nakita nila. Ayan. A time of writing. 700-year-old na ang nakakalipas. Tapos dito naman sa kabila ay ito yung mga coins. Silver nung unang panahon pa. Yan, ito naman yung mga unang panahon na ginawa nung Stone Age. Yan, yan yung palakol na ginagamit nila. Tapos ito naman yung banga. At ito naman yung dyan nila nakuha yung bato na pinakita ko kanina na may mga nakaukit. Yan, nung unang panahon pa. Ayan, bumalik tayo rito sa skeleton ng pinakamalaking deer, great deer. Ito daw ay isang elk na ginawa. Ayan. Ito ay na-discover pa nila noong 14 June 1819. Kaya napakalaki nitong pambihirang skeleton na yan. Ayan. Yan ay nabubuhay sa lamig. Pero ngayon ay wala ng ganyang uri ng hayop na nabubuhay dito sa buong mundo. Ayan, na ganyang kalaki. Yan, ngayon, nasa labas na tayo. 1922 Museum. Noong ginawa yan. Yan, kaya pupunta naman tayo sa ibang lugar. Yan, yan ang napasok na natin kung ano ang itsura ng loob ng museum na yan. Napakagandang lugar. Meron naman dito nakalagay, yan, July 1886. Yan, nakapagpapalit na ako. Ito ang pera nila, Isle of Man. Ito ay 10 pounds. Yan. Bawat papalit ko ay puro pounds ang pinapalitan ko, pero iba't ibang mga lugar din ang mga nakasulat dito sa pera na to. Tulad nito, pounds nga siya, pero sa Isle of Man naman. Ayan, tulad nung pinapalitan ko dati ay sa Scotland, may nakasulat din na Scotland, pero pounds din sila. Ngayon pupunta ako sa lugar ng mga electronics dahil meron akong bibilhin doon. Dahil mura lang ang mga electronics doon sa lugar na yun. Bibili ko ng Xbox na tape.
Yan. Ngayon, nandito ako sa loob ng shop dahil bibili ko ng mga ganitong klaseng mga CD. Dahil meron na akong Xbox, kaya dito ako bibili ng mga bala dahil mura ang mga bala dito. Dahil dito, tulad nito, dati siyang 30 pounds. Ang binibenta nila rito ay 3 pounds na lang ang isang piraso. Kaya malaki ang diferensya nung bago sa luma, pero gumagana pa rin naman. Hindi ko naman kailangan ng bago. Ang kailangan ko lang ay makapaglaro ng mga ganitong klaseng mga laro sa Xbox. Kaya bibili ko ng marami para pagka uwi ko ay makapaglaro ko sa Pilipinas. Yan. Yan yung mga bala nung Xbox. At saka yung mga iba't ibang mga klaseng mga electronics dito na mura lang. Mga Xbox, mga PC. Yan. Mga PlayStation 3. Ang mga gamit dito na binibili ng mga mura. Tulad nito, mga camera na mumurahin lang. Maganda, okay ang quality, pero mga mura lang ang mga tinda rito dahil mga slightly used. Yan. Ang mga gamit dito. Pero mapakinabangan mo ng yan. Ngayon papauwi na tayo dahil nakabili na tayo ng CD ng Xbox. Bali, eto nakabili ko ng 9 na pirasong CD ng Xbox na nagkakahalaga lang ng 20 pounds. Nung una nagpapalit ako ng $20. Tapos, na-compute ko lahat na kung magkano lahat ang CD ng Xbox ay nagkakahalaga ng 20 pounds. Ito. Lahat ng nabili ko ay 20 pounds lahat. Ngayon, papauwi na tayo dahil magkukrew on board na. Yan, sana bibili rin ako ng joystick ng Xbox, kaya lang mahal yung joystick ng Xbox dito, nagkakahalaga ng 13 pounds, kaya hindi na ako bumili dahil okay pa naman yung joystick nung laruan ng Xbox ko. Tignan lang natin kung ano yung mga ingay na nandoon. Ayan, yan yung banda. Alamin natin, lalapitan natin kung anong klaseng banda meron sila ron. Ayan. Ayan. May banda rito. Ayan. Bali, nandun na lahat sila. Ayun, merong tangke doon na malaki. Ayan. Dahil nandito tayo sa lugar na hello. Nandito tayo sa lugar ng United Kingdom, kaya laging may mga ganitong klaseng parada dahil dumadaan si Queen Elizabeth. Ayan. Dahil dito sa lugar na to, dito nakatira si Queen Elizabeth dito sa lugar ng UK. Ayan, bali yan sila. Maraming mga taong nanonood, tsaka nagpapapicture din. Ayan. Kaya may banda ngayon dito sa lugar na to dahil yung nasa unahan ay Tangke de Guerra. Ayan. Bali ngayon, pupuntahan natin yung Tangke de Guerra. Uunahan natin sila na makarating doon. Ayan, may mga parada. Ayan sila. Ayan yung mga sundalo rito na nagpaparada dito sa lugar ng Isle of Man. Ayan yung tangke. Ayan, bakit mapaikot na roon dahil doon lang pupunta yung tangke. Tapos, nandito naman yung grupo na parada. At ito yung mga sundalo rito. Ayan. Tapos, ito yung kasama na yung taong yan. Tapos, ito naman yung tangke. Medyo malayo na yung pupuntahan nila. Pupuntahan nila sila, pupunta siguro sila doon sa munisipyo o kung
saan man sila pupunta ay hindi na natin alam. Ayan, isa yan sa mga sikat dito sa United Kingdom. Isa yan sa mga opisyales na pinaka-importante rito, yung mga taong yan. Dahil yan yung sa mga gobyerno, yan yung mga tao dito. Ayan, ngayon, dito ang daan natin dahil papauwi na tayo. Babalik na tayo ngayon sa barko natin. Yan, August 29 ngayon. Nandito tayo ngayon sa Milford Haven. Yan. Tender tayo ngayon. Dito tayo sasakay. Ngayon, nandito tayo ngayon sa Milford Haven. Yan, dito sa Tesco. Ayan. Ito ang buong Tesco. Ayan, ang ibig sabihin niyan, itong lugar na to ay dito sila nag-grocery. Lahat ng mga tao rito, kung halimbawa may mga gustong bilhin, ay dito sila pupunta dahil ito ang grocery nila rito. Ayan, sa loob. Ayan, dito naman ay puro mga pets. Ayan, may mga dog, cats, small pets, bird, reptiles, aquatics. Papasukin natin yan kung ano meron diyang kakaiba sa loob. Yan, dito sa loob merong tinitinda silang rabbit tsaka daga. Ayan, tapos dito rin meron din. Yan. Tapos may mga ibon dito sa gilid. At dito naman ay mga isda. Ayan. Dito naman sa kabila meron naman dito yan kakaibang pets. Yan, inaalagaan rin nila yan dito. Yan, tapos dito sa kabila tignan natin kung ano man meron. Ayan, parang iguana. Yan, inaalagaan yan. Titingin naman tayo sa iba. Dito naman ay pagka pumasok ka rito ay ito naman ang Bowlponics. Yan, and adventure play. Ang ibig sabihin niyan sa loob ay mga pamilya na pwedeng maglaro ng bowling. Papasukin natin yan kung makakapasok tayo dyan sa loob na yan. Yan, ito ang buong Milford. Yan. Yan, ito ang itsura sa loob. May mga batang naglalaro ng billiards. Yan, tapos dito naman, ito naman ang bar nila. Ito ang restaurant. Tapos banda rito naman, ito naman ang mga palaruan ng mga bata. Ayan. Ito ang restaurant nila rito. Yan, tapos naman sa tabing dagat, meron lalaking nagbabato ng pagkain. Yan, binabato niya dito sa dagat dahil pinapakain niya yung mga ibon dito. Ayan, yan sila. At iyan yung mama. Ayan. Yan, nilapitan natin yung binidyoan natin kanina na mga ibon. Yan, ganyan ang itsura nila. Marami yan, maraming magkakasama yan. Ang mga kasama niya ay nandito naman. Yan. Andyan sila kanina. Yan, andyan sila ngayon. Kumakain ng binato yung pagkain ng mama. Yan. Dito naman, yung lugar naman na yan ay yan, The Milford Haven Museum. Tapos doon naman sa taas, ito naman ang Torch Theater. Ayan. Hindi na natin pupuntahan yan dahil wala na tayong oras. Dito na lang tayo titingin-tingin. Ayan, dito sa lugar na to ay wala namang masyadong ma-videohan na mga magagandang lugar na pwedeng ma-videohan dito. Kundi itong mga lugar lang na to, hindi na tayo masyado lalayo dahil baka maiwanan tayo ng tender. Ang last tender na natin ngayon na paparating ay kailangang makasakay na tayo. Kaya pabalik na tayo ulit ngayon sa lugar ng ano. Hello. Hi. I
As a winner. I love How are you? Ayan. Ayan yung... Bye-bye. Ayan yung mga tao rito. Yan yung mga taga UK. Yan, dahil nasa United Kingdom pa rin dito. Nasa United Kingdom pa rin tayo. Ayan, ito na yung lugar na pabalik. At dito naman sa gilid ay napakaraming mga yate. Ayan. Tapos, pupuntahan natin doon yung isang yate na bibidyohan natin dahil yung isang yate na yun ay kapangalan ng asawa ko. Annabel ang nakalagay. Kaya babalikan natin yung yate na yun. Yan, ito na yung barko natin ngayon, pabalik na tayo. Tapos, ito naman yung sinasabi ko na binalikan natin yung pangalan ng yate. Pangalan ng asawa ko na si Annabel Muigo. Ayan. Ngayon, papauwi na tayo dahil wala na tayo masyadong mapupuntahan dito sa lugar na to. Ayan, may mga bata pa. Go back home now? Go back home? Ayan, bali inuubos na lang natin itong tape na to. Tapos meron pa akong ipapakita. Ayan, ngayon welcome to Milford Heaven. Yan, dyan tayo galing kanina. Ngayon, papauwi na tayo. Dito na tayo dadaan dahil dito na yung tender natin. Paparating na. Dahil papalis na rin yung barko natin. Last tender na tayo ngayon. Tapos, ito naman yung mga tao rito. Ayan. Hintayin na natin yung tender natin na dumating. Dahil dito sa gilid may yate pa na nakatambay. Tapos maya maya ng konti ay pupunta na rito yung tender natin.